Sabi nga ni Boss Dada, hanggat wala tayong malaking barko na may equal water cannon power with China, hindi tayo mananalo sa South China Sea. Actually, hindi ko nga alam kung sinabi ko talaga to. Gulo sa WPS, kasalanan ng Duterte. Oh, tignan mo, ang stream 1 year ago, 10K views nga lang yan eh. Ano to, nagla-live pa ako niyan. Oo, nagla-live pa ako niyan. Pero ito yung pinalalabas nila dati, di ba? Na dahil sa Duterte, ganito, ganyan. Yun lang naman ang inaano natin dito. It's not actually Duterte's fault. Actually, si Duterte, nung na siya ay na presidente, wala masyadong gulo dyan. Tulungan pa nga tayo ng China, di ba? Sa mga bakuna. Nagsarado ng pinto lahat, di ba sila nakatulong sa... Hanggat wala tayong malaking barko dyan na mayroong equal water cannon power with China, hindi tayo mananalo dyan sa South China Sea, which is true. Gamit sa gamit, di talaga tayo mananalo, di ba? Anong mali dito? Anong mali dito sa statement na to? O, nga. Kasi parang sinasabi na itong longest na to, na mali itong statement na to. Anong mali sa statement na to? Hindi tayo mananalo dyan sa South China Sea kung wala tayong equal Navy and Marines power. Diyan, yung malalaking barko nila, kung may malalaking barko rin tayo, makikipagbanggaan tayo, mas matatapang yung mga Pilipino kaysa dyan. Yun ang totoo. Sasuntukan lang, kahit talunin mo ako. Siya noon, nakikipagsuntukan ako kahit Afrikano, malaki. Kahit gano'n kalaki, 6'5", makikipagsuntukan ako, kahit mabugbog ako, lumalaban ako. Ganun ang mga Pilipino, kahit gulpihin mo lumalaban, doon lamang tayo. Kaya putsang ina, ang liit ng barko natin, ganito yung barko nila ganyan. Pag binangga tayo, paano tayo mananalo? O kung wala tayong ganung kalaking barko, parehas, makipagbanggaan, hindi tayo mananalo. True or false? Tama naman, di ba? Wala naman mali dyan. Ganito rin ang sinasabi ng iba pang mga vlogger tulad na lang ni Bisdak Pilipinas na may tanong na, ito na kaya ang katapusan ng Republika ng Pilipinas? Sabi niya digmaan. Hindi mo binabanggit yung digmaan eh. Ito na kaya ang katapusan ng Republika ng Pilipinas? Question mark, digmaan. Oo, pag nagkaroon ng digmaan, kawawa tayo. Lagi na nga tayong kawawa eh. Ilang digmaan ang dumaan? 2 digmaan na, World War I and World War II. Ano nangyari sa Pilipinas? Gulping-gulpi tayo. Tangina mo, know your history. Tangina ka. Nagpunta rito yung mga Hapon, wala tayong kagamitan, ginulpi tayo ng mga yan. O nagpunta rito una mga Espanyol, o mas advanced sila, o nadali tayo, gulpi tayo 300 years para tayo mga alipin. Pagkatapos niyan, pinalaya tayo kunyari ng mga Amerikano. Pero putya, binenta tayo ng mga Espanyol sa Amerikano, may nagawa tayo, wala tayong nagawa. O sinakop tayo ng mga Amerikano, yung Balanggiga Bills, kinuha nila, pinagmamasakar nila yung mga Pilipino, may nagawa tayo. Wala. Ayun ngayon, nagkaroon ng World War II. Nung World War II, pumasok, napaalis natin yung mga Amerikano dito, di ba? Tapos pumasok naman yung mga Hapon. Anong ginawa ng mga Hapon sa atin? Kinawawa tayo, daming ginahasa, daming namatay, ang daming nakawawa ng mga Pilipino nung panahon na yun. It's a fact na sa tuwing nagkakaroon ng digmaan, ang Pilipinas nadudurog. So anong mali sa sinabi na to ni Bisdak Pilipinas? May question mark at saka digmaan. Wala namang masama. Totoo yan. Pag nagkadigmaan, kawawa talaga tayo. Kawawa talaga tayo kumpara sa ibang bansa. Kaya ang dali-dali natin sakupin, hindi ba? Ilang bansa sumakop sa atin? 3. Espanyol, Amerikano, Hapon, 3. Tangina, kinamkam natin lahat. European, Americans, and Asian ang sumakop sa atin. Putang na 3 pinakamakapangyarihang kontinente. Kulang na lang sakupin tayo ng kontinenteng Africa. Yun na lang di pa sumasakop sa atin. Pero sinakop na tayo ng Europe, ng North America at saka ng Southeast Asia. Japan, di ba? Alam mo ba yung history mo, sir? Totoo naman yan. Ano pa? Sa tensyon ng Pilipinas at China. Ang ganitong klaseng naratibo ay hindi lang nagpapalaganap ng takot. Pinalalabas din itong walang ibang pwedeng gawin. Walang sinabi doon, putang ina mo, tanga. May sinabi ba kami doon na wala na tayong kapag-apag-asa kahit saan? Hindi natin pwedeng talunin ng China. Wala kaming sinabing ganun. Gusto mo sa Pitik Bulag, sa Taguan, sa Siato, hindi mananalo sa atin lahat yan.
Putang ina sa chess, hindi mananalo sa atin. Gagaling na mga GM natin dito sa chess. Tarantado ka ba? Tinatalo natin at tatalunin natin yan sa ibang bagay. Siguro sa pagalingan tumambay at saka humingi ng pera sa magulang. Talong-talo natin sila dyan. Pati sa pagbubulakbol. Pag nanakaw ng kaban ng bayan, talo natin sila dyan. Pero yung sasabihin mong tatalunin natin sila sa gera, gago. Tangin naman, hindi tayo mananalo sa gera dyan. Tanga ka ba? Kailanman hindi tayo mananalo sa gera dyan. Tangina, di hamak na mas advance sa atin yung Taiwan. Yung Taiwan nga humihingi ng tulong sa Amerika eh. Dahil alam nung Taiwan, di sila mananalo dyan. Mas may matindi ang military capabilities ng mga yung kahit mas maliit na bansa sila kaysa sa atin. Pero hindi, alam nila hindi sila mananalo kaya humihingi sila ng tulong sa Amerika. At alam din natin yun, kaya nga humihingi rin tayo ng tulong sa Amerika eh. Gago ka ba? Tarantado. Anong walang ibang pwedeng gawin? Ina-acknowledge namin yung arbitral ruling, di ba? Nanalo tayo sa arbitral ruling. O, anong nangyari? Na-implement ba natin? In-honor ba ng China? Di ba hindi? Tinulungan ba tayo ng Amerika na i-implement yan? Di ba nung humihingi tayo ng tulong sa kanila, ang sagot nila sa atin, ay hindi kami kasali dyan, problema nyo yan. Di ba? Tanga ka ba? Tanginan to bobo. Oy, Pilsar. Pilsar Global. Tayo na sisantihin nyo na to. Walang utak. Ay ko sa'yo, pag nagdebate kami nito, kahit nakatiwarik ako puta, hindi mananalo sa akin tong ulul na to. Nanginan to. Anak ng tinapay naman tong kinuha nyo. Sana naman kumuha kayo ng mas magaling-galing. Kung halimbawa si Julius Babaw yan, okay na. Pero kung itong putangin ng mga tain na to, na mga alam mo naman dilawan, puta walang palag sa amin to. Walang kakwenta-kwentang mga nilalang to. Tayo na yung mga vlogger nga ni Bongbong Marcos, puro fake news na hindi umuubra sa amin. Ito pang ulul na to. Maliban sa gera at ang pag-iit sa ating karapatan, Ayun no, maliban daw sa gera. Wala daw tayong may papanalo. Wala naman kami sinabing ganun. Wala kaming sinabing ganun. Pang sarap kasuhan nito, no? Pero magkakaso ba kami? Hindi. Putang inang yan. Kung yan ang opinion niya, ididibang ko lang yan. Ganun lang yan. Patunayan mo na hindi. Kasi hindi naman talaga eh. Ba't ako magdidimanda ako? Ba't didimanda ko tong puki ng inan to eh? Wala nang makain to. Pati nga apos ng sigarilyo, kinakain na nito eh. Sa sobrang itim ng bibig oh. Mukha ng chow-chow eh. Alam niyo yung chow-chow na aso, yung dila kulay itim. Tingnan mo to oh, putang ina oh. Nasunog na pati bibig, kakaisip kung paano niya kami sisiraan. ay magdudulot sa digmaan. Isa pang paulit-ulit na argumento ng mga pro-Duterte vloggers ay ang paninisi sa Amerika. Ayon sa kanila, ang tunay na dahilan ng tensyon sa West Philippine Sea ay hindi ang panghihimasok ng China, kundi ang presensya ng US sa rehiyon. Hindi. Ako hindi ko sinabi to. Ako kasi, mga bossing, ito seryoso tayo. Ako kasi hindi ako expert sa foreign policy, mga geopolitics. Hindi ako expert diyan, ba't ko pakikialaman yan? Nakikibasa lang ako kay Sas kasi kahit binabasa ko na kay Sas, hindi ko pa rin naiintindihan. I will not tackle something that hindi ko talaga naiintindihan totally. Itong presensya ng Amerika dyan sa West Philippine Sea, wala akong problema dyan. Ako basically, wala akong pakialam kahit sino pa tumira dyan. Pukin ang ina nyo. Putang ina, kahit sila Little Mermaid tumira dyan, walang pakialam. Kahit putya yan, dalhin nyo yung Africa dyan, walang pakialam. Wag lang kayong papasok sa Pilipinas at wag nyo lang pakikialaman yung politika namin sa Pilipinas, eleksyon namin, pamimili namin ng mga ilalagay, for yung mga polisiya namin. Wag lang kayong makialam. May sarili kami, we are a sovereign nation. Basta putang ina nyo, gusto magpatayang kayo dyan sa dagat na yan, wag nyo lang kaming dadamay. Wala kaming paki. Sabi ko nga sa iyo eh. Nagkaagera nga ngayon sa Iran at saka sa Israel. Ang concern lang natin yung mga Pilipino doon. Kung ilan nang mamatay doon, bahala sila. Eh, hindi rin namin alam kung ba't sila nag-aaway, ba't pakikialaman yung away nila. O basta importante walang madamay na Pilipino at saka hindi maapektuhan yung ekonomiya natin dahil sa masisirang mga oil refinery. Mga, di ba? Yun lang naman ang concern natin. Pero sa mga namamatay doon, we pray for their souls. But hindi natin alam. Hindi ko alam kung anong pinag-aawayan nila doon. History, sabi nga nila, biblical daw yung problema niyan. Ibig sabihin noon pa. O, nung panahon pa ni Kristo, problema na yan.
So hindi natin saklaw yan. Itong sa China, yan sa South China Sea, hindi pa naman ako nagpupunta dyan. Putang ina yun, ba't ko pakikialaman yan? Hindi ko talaga alam itong ano na to. Basta ang alam ko, mga bossing, ito lang ang alam ko at I will stand on it, ha, na ang China, ever since, hindi tayo sinakop niyan. Natatakot tayo sa China, pero history tells us na Spanish, American, and Japanese, sila ang sumakop sa atin. So, dapat sa kanila tayo matakot. Diba? Kasi sinakop na tayo ng mga yan eh. Chinese has been here. With us. Helping us sa barter. Tayo na, parang hindi ka naman kayo nag-aral ng history ng mga bata nyo, diba? Yung mga Indo-China. Diba may mga ganyan? Na bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, palitan na tayo ng produkto sa China. Kaya nga mga porcelain tayo dito eh. Yung ginto natin, pinapalitan nila ng porcelana, tsaka pinapalitan nila ng mga bakal. Yun ang matagal na tayong nakikipag-negosyo sa Pilipinas. Kaya nga, mayroon tayong 500 years old na Chinatown. Nauna pa yung Chinatown natin doon sa pananakop sa atin ng mga Espanyol. Bago pa pumasok ang Espanyol, may Chinatown na. So, ibig sabihin, they've been our friends. Even before civilization, they've been our friends. Kaya nga sabi ko, sa tigas ng ulo ng mga Pilipino, sa sobrang sama ng ugali natin, sinong gustong sumakop sa atin? Walang aampun sa atin. Ganito katitigas ang ulo natin. Kahit may overpass na, hindi nga tayo tumatawid sa overpass eh. Sinabi yung bawal magtapo ng basura dyan. Nandiyan dyan lahat ng basura eh. Lahat ng kasamaan ng ugali, nasa atin. Real talk. Tangin nasasakit ang ulo ng mga inchik pagka sinakop nila tayo. Tangin na pagkasakop nila sa atin dito, wala silang maririnig sa mga Pilipino kundi reklamo. Tangin na sasabihin niyo, bahala na nga kayo sa buhay niyo, puro kayo reklamo. Ganyan ang Chinese para sa akin hindi nila tayo sinakop noon. Mas malakas na sila sa atin noon pero hindi nila tayo sinakop noon. Lalong-lalo pa ngayon. Meron ng mga in place na mga UN laws. Bawal na ngayon yung nananakop ka ng bansa. Kaya nga ang sinasakop nila yung mga probinsya nila yan. Taiwan, Hong Kong. Kanila daw yan eh. Paki ko naman din dyan. Tangin na kahit sakupin nila yung Amerika, wala rin akong pakialam dyan eh. Hindi naman ako makikinabang. Pag lumaki ang lupain ng China sa kakasakop nila, wala naman akong premium lupa. Hindi naman nila ako bibigyan kahit naman sabihin ko sa kanilang congratulations. Hindi ko nga ako kilala ng mga yan eh. Anak ng tinapay itong mga to. So itong sinasabi nila na dahilan ng Tinson, West Philippine Sea, puta, hindi totoo yan. Oo, hindi totoo na sinabi ko yan o sinabi namin yan. Wala kaming ganyan sinasabi. Hindi namin tinatapik to because wala kaming alam dito. Hindi ko alam si Banat kung tinatapik niya yan. Pero ang kaisa-isang nagtatapik nito, sila Joey, hindi pa kaisa-isa. Yung grupo na nagtatapik ng mga China, sila Joey, si Sas, yan, sila Mark Lopez, yung grupo na yan matatalino. Pucha, hindi ako magko-content ng mathematics kung hindi ko alam yung mathematics. Ba naman yan? Sabi ng vlogger na si Boss Travelers, sino Yung ngayon Boss Travelers? Brothers Travelers. ang gumagawa ng komosyon para magkaaway? Walang iba kung hindi ang China at Pilipinas sa udyok ni Uncle Sam. Yun lang. Sino ngayon ang nalalapit na kaaway o gumagawa ng komosyon? Kung hindi po itong China at Pilipinas sa udyok ni Uncle Sam, o kung sinabi niya yan, again, freedom of expression. That's his thoughts. Diba? And he's entitled to his opinion. Wala pong topic. You are entitled to your opinion. Wala pong topic na nag-aabhor ng freedom of expression. Lalong-lalo na walang batas na nag-aabhor nito. So if this is Brothers Travelers thinking, di go. It doesn't mean na pro-China siya because katulad ni Tariela, he's been bombarding China with the bullshit. Tapos tatawagin mo siyang tuta ng kano, hindi naman siya pumapayag. Hindi raw siya tuta ng kano. Di ganun din kami.
Iginigit din nila na ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas sa Amerika ay nangingimbita daw ng agresyon mula sa China. Totoo naman, delikado talaga yung EDCA. Tangin na nga, dati nga BFA, galit na kayo eh. Di ba, pinaalis nga natin dito ang ginaalis nga natin dito ang base militar ng Amerika tapos binalik, ang dami-dami pa. EDCA sites, sige. At nagpapagamit din daw ang Pilipinas kay Uncle Sam. Totoo naman. Di ba, they've been telling us, you are our little brown brothers. Di ba, sinabi ko nga sa iyo na, we are your little brown brothers, pero hindi kami ma-approve ng visa. Di ba, sir? Totoo naman that they have been using us. They've been here. Wala naman sila dito, sir, kung hindi nila tayo ginagamit. Unang-una sa lahat, if they are not here, kung wala silang base militar dito, yun, hindi nila tayo ginagamit, but they have bases here. It means ginagamit natin sila. Or ginagamit nila tayo. Tayo ba, nagagamit natin sila? May base militar ba tayo sa Amerika? Wala naman, embassy lang meron tayo doon, tsaka Filipino community. Pero matagal na talaga tayong ginagamit ng Amerika, sir. Tanga ka ba? Ikaw pala ang bobo eh. Alamin mo kung ano nangyayari sa bayan mo. Meron tayong base militar ng Amerika dito sa Clark, sa Subic. Anong tawag dun? Di ginagamit nila tayo dahil may base militar sila dito. O meron silang EDCA sites. Ilan ang EDCA sites, Siyam? Sinong gumagamit sa kanila? Tayo? Sa sarili nating bayan? Silang gumagamit sa atin. Kailangan nila yung mga EDCA sites na yan. Di ba? So, tayo ginagamit nila. Totoo to o hindi? Totoo yan. Tanga mo. At ginamit na tayo ng mga yan noon. Di ba binenta nga tayo ng mga Espanyol sa Amerikano? Sinakop tayo ng Amerikano? O di mananakop natin yung mga yan? So ginamit na tayo ng mga yan noon. At gagamitin at ginagamit pa rin tayo yan ngayon. Paano mo masasabing di tayo ginagamit yan? O kita mo na lang sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. O hindi ba gusto siyang makuha ng Amerika? Sinong ginagamit ng Amerika? Di ba sabi ni alias Rene, ginagamit niya si Ontiveros, nagmi-meeting daw sila ng embassy ng Amerika. Bobong putanginan to. Tanga ka. Pangit ka na, hindi ka pa marunong. Diretso. Bagamat totoo na ang US ay kaalyado ng Pilipinas, wala namang patunay na pinipilit ang bansa na lumaban. Hindi pa kailanman ginamit ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty para humingi ng tulong militar. Madalas din gamitin ng mga vloggers ang taktika ng red herring. Hindi ko nga alam ibig sabihin niyan, gago. Tanginan nyo. Kaya na nakaintindi niyan. Pag-ungkat ng mga luma, natural, kailangan mo. Kaya nga tayo may history. Ayaw din ni tanga na mag-ungkat ka ng mga lumang mga nangyari na. Gago ka ba? Pag ikaw, ng babae ka, yung asawa mo at nahuli ka, tangin na mo kahit 5 taon na, hindi ka papatawarin ng asawa mo, babalikan at babalikan niya yan, gago. Ugali na ng mga Pilipino yan na inuungkat yung nakaraan. Kaya nga, sa pagboto natin, sinasabi natin, matuto kayo sa aral ng nakaraan. Sa Pilipinas, kailangan talaga yung aral ng nakaraan. Magnanakaw yung Marcos Sr., binoto nyo pa rin si Bongbong. Kung hindi na tayo magtitingin sa nakaraan, putangin na yan. Wala na, lahat ng mga anak ng mga kriminal dito. Magsisitakbo na yan sa gobyerno. Kung di, talagang uungkatin natin yung mga nakaraan, sir. Ugali na natin yan. Diba, history, sabi nga nila, experience is the best teacher. Hindi ba? Ikaw din, nag-aaral ka. Binabalikan mo yung mga pinag-aralan mo para magamit mo ngayon, tama? Ganun yun, uungkatin mo yung nakaraan dahil meron kang aral na natutunan doon. Because experience is the best teacher. Ang pag-ungkat ng mga lumang o hindi konektadong issue para ilihis ang usapan. Tulad ng? Halimbawa, sa halip na direktang pag-usapan ang panggigipit ng China sa mga mangingisdang Pilipino, sinasabi nilang dapat ay mas pagtuunan ng pansin ang mataas na Totoo naman, di ba? Pero hindi ko naman yata sinabi to, pero totoo naman. Kesa pagtuunan natin yung nangyayari na yan dyan, dito tayo sa sa mas delikado, yung araw-araw na problema natin, taas ng bilihin, hirap ng buhay, dami ng droga. Kasi putang ina nyo, galit na galit kayo sa China. Ito lang talagang hindi ko maintindihan. Galit na galit kayo sa China sa panghihimasok sa atin, pero yung ICC pwede.
Oo. Oo nga, yung ICC pwede Pero yung China, bawal yung ganyan-ganyan. Tsaka sabi ko nga, hindi lang tayo binabangga ng China dyan Lahat ng bansa binabangga nila, but does it make China correct? No. Does it make China right sa ginagawa nila? Hindi. Wala naman kami sinabing ganun. Mali man talagang ginagawa nila. But again, hindi namin alam yung topic na yan, tanga. Kaya hindi namin pinag-uusapan yan. At dito na lang kami sa pagmahal ng bilihin dahil apektado kami niyan. O dahil ramdam na ramdam namin yan. So pati content namin, may pakialam ka. Tarantado talaga to reporter na to. Presyo ng bilihin. Pero hindi ba pwedeng parehong pagtuunan ito ng tumatalsik pa yung laway mo. Anak ng tinapay ka. Pwede ba pagtuunan ng pansin parehas? Pwede naman. Kaya lang mas pinipili namin yung mahal na bilihin, paki mo. Utangin na mo, kung gusto mong itapik ng sabay yan, gawin mo. Huwag mo kaming utusan. Tarantado ka ba? Mas magaling ka pa sa amin, nakikinood ka na lang. pansin? Sa aming interview sa sociologist na si Alvin Camba, ang mga naratibong may halong pananakot at Katulad niyan, sino ba yan? Hindi ko man kilala yan. Okay ng ina niyan kahit na tinapos pa niya lahat ng kurso sa buong mundo. Hindi ko kilala yan at wala akong pakialam sa sasabihin niya. Oo. Oo, wala akong pakialam sa ulol na yan. Itong mga ganitong mukha mas magaling pa akong manligaw dyan. Ba't ako maniniwala dyan? Sa US ay karaniwang estratehiya ng Chinese state propaganda. Dagdag pa niya, marami sa mga vlogger ay kulang sa malalim na pag-unawa sa mga isyong kanilang tinatalakay. Sinabi ba namin na kami pinakamatalino? Sinabi ba namin na kami pinakatama? Sabi ko nga sa umpisa, huwag kayong maniniwala. Walang tama sa pinagsasasabi ko. Ikaw lang naman ang nagsiseryoso Basta sobrang seryoso mo, mamatay ka na. Huwag ka masyado seryoso, Brad. Masyado kang inggitero. Credentialing. They basically credential certain things. Like, they hype up credentials of some people and then they downplay other people's credentials. Number 2. Tanginan to. Galing-galingan din ng puta, may binabasa naman. Tarantado, wala kaming ganyang ginagawa. Yan nga. At saka talagang yung credentials ng mga Duterte, hinahype up namin. Totoo yun May yung resibo yun. Yung si Bongbong, walang resibo. Walang ginagawa mabuti sa bayang Pilipinas yun. Tarantado. Is they misunderstand expertise. This is really, really big. Like, they literally, in my view, they understand very little how things work. But for some reason, they pretend to understand it and they talk about it. So what's wrong with that? What's wrong with that? I mean, I may know little, but as a taxpayer, I can say something. Diba? Bilang isang taxpayer, I have the say. Kung hindi ako masaya, I can say it sa vlog ko. So what's wrong with that? Do you have to be an expert to speak up? Kailangan mo maging expert para magreklamo? Gago. Mas marami dito sa Pilipinas ang hindi nakapag-aral. Tanga. Kung kayo lang mga nakatapos ng eskwela ang pwedeng magreklamo, putang ina nyo, walang ganun. Hindi nangyayari yun. Putang ina to, isa pang mayabang to, gago. Meron ka lang titulo. Meron ka lang mga maraming tinapos. Pero putang ina, mas marami na akong naging shota sa'yo. Isaan niya itong diskarte para magmukhang lehitimo ang mga argumento kahit batay lang ito sa emosyon o maling akala. Yes, batay man sa emosyon o maling akala, alam mo kung ano yun, tawag doon? Freedom of expression. Parang kayo din, batay lang yan sa inyong pagkakaunawa. Yang sinasabi mo is batay lang sa iyong pagkakaintindi, pero hindi ka naman magaling. Wala nga nanood sa'yo Hindi nga pinanood itong vlog mo na ito. Pinansing ko lang kasi wala akong makontent. Dahil putang ina yung mga balita ngayon, puros missing sa bungero. Hindi ba? Pero sa totoo lang, wala kang kwenta at wala kang silbi sa amin. Kaya tandaan, hindi lahat ng maingay ay may laman. Tulad mo, hindi lahat ng media matalino. Meron yung katulad mo na gustong sumikat, pero putang ina, mamamatay ka na lang, hindi mo pa maaabot yung kasikatan namin. Malapit na kaming pumalit sa araw. Tangina ka. Kahit maglakad ka ng nakahubad, walang magpapapicture sa'yo sa daan.
Pucha ako kahit bumibili ko ng palengke. Pag bumibili ako sa palengke, nagpupunta ako sa palengke, pucha, tinatawag ako dyan. Alam mo, tawag sa akin dyan, psst, pogi. Uy, ano yun? 20 na lang kilo. Biling ko yan. Pucha na, pumunta lang ako ng palengke, nagiging pogi ako. Ganyan kami kasikat. Puta kahit saan ako palengke pumunta, tawag sa akin pogi. Psst, pogi, bili ka na. Di ba? Puta ganyan kami sikat. Ikaw baka kahit sa palengke, hindi ka pa tinatawag na pogi. At hindi lahat ng naratibo ay totoo. Sa isang importanteng usapin tulad Sa isang importante usapin hindi importante sa akin yan. Tangina, baliwala sa akin yung West Philippines na yan. Di ba? Sa inyo, kahit walang topic, kaya natin gawan ng topic yan eh. Pero ganyan na nga ang ginagawa sa atin, mga bossing, ng mga ng mga kupal sa pamahalaan. Ganyan ang ginagawa nila. At yung mainstream media, ganyan ang style nila. Sirain tayo. Sirain tayo at magmukha tayong masama. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang